Mismong gobyerno na ang umaming indikasyon ng krisis sa basura. Ang tumambad na maladagat na basura sa Navotas at Parañaque matapos ang ulang dala ng habagat. May report si Rafi Tima. Nakalangoy ka na ba sa dagat ng basura? Yan mismo ang ginawa ng mga taga-DPWH, MMDA at Parañaque Centro na naglinis sa Baclaran Redemptorist Water Channel sa Parañaque. Buwis buhay na lumusong ang mga nakatoka sa mano-manong paghakot ng basura. Hanggang dito yung pa sa, sa tuhod po. Lumulubog kami sa putik. Sobrang libag pa ng tubig. Tapos maraming debris na tumutusok. May iniinom naman daw silang doxycycline para iwas leptospirosis. May dredger din na humila ng floating boom para saluhin at harangin ang mga basura. Sa naturang waterway, may 2 trash catchment para maharang ang mga basura na nanggagaling sa Manila Bay. Pero ang isa sa unahan, nasira ng malakas na alon. Ang pangalawa naman, tinanggal bago magsimula ang mga pag-ulan para sa scheduled dredging. 2 araw na naghahakot ng basura ang mahigit 50 truck para matanggal ang naipong basura sa esterong ito. Pero ganito pa rin kadami ang naiwan. Kahapon, sa kapal ng basura rito, pwede mo nga raw itong lakaran. Kapansin-pansin namang nagka-perapetso na ang mga basurang ito. Indikasyon na kung hindi man matagal na ang mga ito sa dagat, posibleng malayo ang pinanggalingan ng mga ito. Maging sa bahagi ng Manila Bay sa Navotas, inanod din ang sandamakmak na basura. Naipon ito sa dike sa Barangay Bagong Bayan North. Pinapakita lang talaga na grabe na talaga ang sitwasyon ng basura natin. Talagang ako, sasabihin ko na garbage crisis na talaga to. Ang laking pinsala ang nangyayari kapag yung basura natin ay hindi maganda ang pagtapon at kung saan-saan na lang linalagay. Disiplina ng publiko, paglilinis ng drainage at waterways at infrastruktura ang mga mabisang solusyon kontra baha. Sa Barangay Santa Monica, Quezon City, napupunta na ang tubig baha roon sa detention basin o malaking espasyong ipinagawa sa kanilang basketball court. May detention basin din sa Barangay Tandang Sora. 3 naman yan ang inilagay sa ilalim ng kalsada sa G. Araneta Avenue at Maria Clara Street. Sumalo rin sa baha sa Elliptical Road ang retention pond sa Quezon Memorial Circle. May sarili ring flood control project sa St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City. Ipinagmalaki naman ni Pangulong Marcos na epektibo ang dredging o paghuhukay ng bumababaw na Alido at Zapote River at paglilinis ng mga drainage at kanal sa Las Piñas. So effective naman ang ating ginagawa, ngunit alam naman natin kulang pa rin yan. Marami pa rin tayong kailangan gawin. Rafi Tima, GMA News.